I only have one and only concern with PCO, and it pertains to some issues regarding PTB4. Hindi na po lingid sa marami na nag-umpisa po ang aking karera bilang isang broadcaster sa PTB4. I started as a reporter and then got promoted as a newscaster. And then after that, as they say, the rest is history. So in short, napakalaking utang na loob ko po sa PTB4. That's why PTB4 has all my love and respect, except for some people that runs PTB4. Binalasubas at binaboy ang PTB4. Hindi inalagaan. Inaapi yung mga empleyado. And of course, I'm not gonna fault the newly appointed Secretary PCO kasi hindi niya time yon. And for me, and I believe he's a good choice for that position. Congratulations. Now, ang issue ko muna, number one, mamaya mo ng video, ay doon sa mga empleyado ng PTB4 na out of 700 employees during the last budget hearing, I raised this concern or issue already. Bakit hanggang ngayon napakarami pa rin mga talent o COS na mga reporter at cameramen when in fact every single day sila po ay nagtatrabaho doon at marami sa kanila ay halos mag-retire na lang, hindi pa rin nakakatikim na wing regular. So Madam Sponsor, bakit hindi po natupad yung pangako sa akin noon na they'll do their best na dahan-dahan i-regularize ang maraming mga cameramen? Ang iba sa kanila, inabutan ko pa, mag-retire na lang. Hanggang ngayon, sila ay contract of service pa rin o talent. Gaya po ninyo, Mr. President, isa sa mga una nung lumang panahon, ako nagsimula sa PTB4. Bagamat hindi yan yung nauna kong TV station, pero 1982 or 83 ako nagsimula doon. Anong taon ba kayo nagsimula doon? Late 90s. Late 90s. Nauna ako ng isa't kalahating dekada sa inyo. After RPN9, I would consider PTB4. At the time, it was called MBS4 in the martial law years with my program called Business Talks way back then. And I value the learnings I had in that station. Sa panahon po nila Ed Finlan and Ronnie Nathaniels. Yes. And I, if I may mention, even worked in NMPC, wala nang NMPC ang tawag, National Media Production Center in Los Angeles in the Philippine Consulate as a reporter-producer, and the programs were shown in MBS4. So I owe a debt of gratitude for my exposure in California and in the Philippines in the 1980s because of the people who trained me in MBS4. And there are many gifted and hardworking men and women in that station. Tungkol po sa inyong tanong na bakit marami pa rin contract of service. Actually, Mr. President, even after I left MBS4 and I started working for ABS-CBN until I ran for the Senate, ganun naman ho talaga eh. Hindi naman lahat nakaplantilya. Marami talagang talents, as we say, and contract of service. And yes, it is acknowledged that some of those who are employed need to be retired. In fact, there's a provision in their ask for the retirement of employees under the reorganization plan. It's a big amount. It's 160,565,685.96. I admit this is not in the committee report. Are we sure it's not? Because what I placed in the committee report was the retirement of the IBC 13 employees. For some reason, this was not mentioned in the hearing. It was? Oh, okay. So we can propose an amendment
for PTV4, same with IBC 13. But this doesn't fulfill the answers to your question, bakit hindi pa lahat ay nakaplantilla. First, we need the funds to provide the retirement. Okay, and that's a big amount. Then there are so many needs. The rehabilitation of the main building, the facilities, the modernization, digital upgrading. Because it is government, sila po'y umaasa lamang maliban sa sariling generated income, which is very limited, and they need to ask government for subsidies. And but even the private corporations, I think you know that not everybody's plantilla. In fact, sa makeup artist, sa mga talent, sa mga reporters, ang dami dyan, dekada na, pero talent pa rin sila. Alam po natin yun. Nanggaling po tayo doon. Hindi naman lahat at marami talaga sa industriya natin ay hindi plantilla officers and workers, kung hindi mga talent, siguro meron din mga trabaho sa ibang mga lugar. I'm not trying to justify it, but I would assume it's the limited resources and the nature of the industry. Pero, Madam Sponsor, Mr. President, merong 540 unfilled positions ngayon sa PTB4, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. So, ba't hindi pa natin pamigay yung 540 unfilled positions? Gawin nating regular plantilla, yung marami dyan na mga COS. Mr. President, tinanong ko po ang bagong head ng PTV4, sa kanyang kaalaman po ay walang 540 plantilla positions. Are you sure? And they're waiting for the reorganization because the GCG has approved the PTV reorganization, awaiting the go signal from GCG. They had their budget yesterday to proceed with the implementation, which is also the placement of employees for the approved plantilla positions. So in short, bakit po sila mag-a-approve ng mga plantilla positions ngayon, may nakabinbin o pending po sa GCG ng reorganization. So I think the way to do it, if I may, would be to retire those who need to be retired, to pay them legally, correctly, and then those who are there, you assess who has the capacity, capability to be deserving of plantilla Yes. positions. Thank you. And those naman who want to sideline others and just be talents can be talents. Thank you, Madam Sponsor. Yes. Now, yung 540 positions, unfilled positions, yung pala ay isinabit pa lang sa NEP. So, susuportahan ko yun, kasama ka, na para mapagbigyan, na para itong 540 positions ay mabigyan ng budget. Nang sa gayon, marami sa mga COS pa rin na pagkatagal-tagal ng panahon, ng mga trabaho sa PTV4, especially yung mga cameramen, etc., ay maging regular na. I think, tama. Yun yung gusto kong mangyari. Mr. President, Okay. kung ito po ay nasa NEP, tinatanong ko po magkano yung total yan sa NEP. Pero Mr. President, 540 unfilled positions yeah, ang but how much would isinumiti. that be? There must be a commensurate number because that would be different. Kasi ganito po. So dapat Kung- ipaglaban natin Opo, na check ma-approvehan nyo kung to. magkano yung total 540. Kasi kung i-approve po natin sa GAA, ito pong total amount ng 540 plantilla positions, kung hindi pa po na-approve ng GCG ang kanilang reorganization. So, mabobloat po sila. Nandyan po yung mga dapat iretiro, yung priority yata natin ay dapat bayaran muna yung re-retiro, tapos i-fill up na nila yung available plantilla para bayaran. So siguro sa kanilang NEP 2027, dun dapat iligay. No, this is NEP 2026, magiging GAA 26. It should be in your NEP 2027. So in short, Madam, Unless you will amend it and I will agree. Then Kaya let's- magkano po ang inyong gustong dagdagin? then let's do it. Dagdagan. Then let's talk to DBM and let's talk So, to magkano yun? PTB4. Kasi nga, these people sa PTB4
sila yung nasa front line na para mag-disseminate na proper information coming from the government. You know, so at marami sa kanila talaga ay mga hardworking because I've worked with these people sa PTB4 and I know how diligently they do their jobs. Pero dapat naman makompensate sila sa pamagitan ng making them regular. Nang sa gayon magkaroon silang benefits. Sa ngayon kasi, I'll give you an example. Kasi kung hindi natin i-regularize itong mga taga PTB4, marami sa kanila na pag may mga sakit yung mga anak, alam ng mga politiko, lalapit. Oh, balita ko, may sakit pala anak kong, balita ko, may problema kang ganito. And then there's that possibility na makikipag-transaksyon itong mga reporters sa mga politiko because they are not being paid enough. They don't have enough benefits to cover their needs. Whereas kung sila ay regular, then hindi na kailangan pa silang lapitan ng mga politiko para mag-offer ng kung ano-ano. In that case, kailangan talaga maging maayos yung compensation nila, mga benefits nila, nang sa gayon, tataas yung quality standard ng paninilbihan ng mga reporters and cameraman ng PTB4. Sang-ayon po ako sa inyo, sa mga benepisyo na dapat para sa ating mga government workers, especially in our government station. But just for your info po, ay yung subsidy ng ating GOCC na PTV4 ay buo. That's 136 million. Is this million? Million, right? Yeah. 764,000. It's a subsidy because it's a GOCC. Mhm. And I'm sorry, I cannot find the 540 plantilla positions in this subsidy because it just indicates it's a subsidy for the 2026. But I agree with you that the plantilla positions must be made available, must be funded when the time comes, when the GCG has approved its organization plan, so that we can first retire those who need to be retired and pay them with a commensurate budget. Okay. Sige, Madam Sponsor, like I said earlier, pagtutulungan natin na para itong 540 unfilled positions na nilagay sa NEP, i-request ay maaprubahan, mabudgetan. Ang sa gayon, marami mga unfilled positions, yung mga COS na years and years na nag-work sa PTB4, especially itong mga cameramen, makatikim naman sila maging regular. Okay? Okay na tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Now, pangalawa, ba't pating gaw-gaw nandito? Starch. Ito. Almilor? Almilor. Meron daw empleyado sa PTB4 na Almilor. Hindi lang na-mention pangalan. Ito si Almilor, isa-sensor ko na lang. Itong sinat ng mga staff ko. Nambubuli raw ito ng mga empleyado. I just wanted the accurate figure. It's 498 plantilla positions with a budget of 300 million. 300 million. So if the good Let's work on it. gentleman would like to make it his amendment, the chair is there, then we can work on that. We would be Chair? happy. Because this representation, He's listening right the now. only fiscal space I can find would be for the retirement of IBC 13. In fact, ngayon hinahabol yung PTV4 retirement 160 million. Pero may 300 million po kayo. Yung retirement sa IBC 13 kasi di ba nag-take over na yung private Yes, entity? so meron pang hindi nababayaran nga. Pero na di ba mga- nasa contract dapat ang magbabayad na noon mga retirement na hindi nabayaran dati? Hindi, i-absorb tayo na po, ng gobyerno po. gobyerno Kasi pa rin? matagal Okay. na po yun na hindi nabayaran. Tapos Okay. meron 160 na hindi ko po nasama sa committee report. Pero kung meron 300 million, more or less, na 490 plantilla, if you'd like to fill it, I'll be more than happy to support you. Thank you very Pero you much. find the source of cut. I'll do just that. Maybe we'll have to talk to the finance chairman and who's texting and listening to us while texting at the same time. And I know he can hear us, Madam Sponsor, Mr. President. Isang flood control lang yan. Covered na yan. O, di ba? O,
Nag-thumbs up ata si chair, finance chair. Anyway, let's discuss on that issue at hopefully siguro we can find a middle ground na one way or the other mapatupad ito, Madam Sponsor. Okay, thank you. Now, Mr. President, meron pang empleyado na ang pang-apelyido ay Almelor sa PTB4, Madam Sponsor. You say the name again, please. Almelor. Melor. Ayan po. Dominic. Okay, yan sino. Okay. Okay. Meron. And who is this guy and what is his position? Kasi ang dami ng reklamo against him. Nakarating na pati sa RTIA, pati dito sa Senate. Saksakan daw ng pagka... ano ba magandang term dito? Ano? Okay. Kasi hindi maganda ito. Okay. Saksakan daw ng pagkabuli nito. Binubuli daw lahat ng mga empleyado. Sa konting kasalanan, nagagalit, naninigaw, etc. etc. At nangaharas, verbal abuse, etc. Anyway, mga female reporters, writers, producers, etc. Wala naman siguro magsusumbong kung walang ginagawa itong si Mr. Almelor. So the fact that many employees from PTB4, Madam Sponsor, Mr. President, did come to my office to complain, well, that means there's something really wrong with this guy, Almelor. Whatever he's doing, then it is not something na nagugustuhan ng mga tao kaya siya sinusumbong. Tinatanong ko po, pasensya na po, habang nagsalita kayo, nakatalikod ako. I apologize okay. for that because I just wanted to be proactive so that I can answer your question. Yes, I am told, Mr. President, that PTV is investigating the claims against Mr. Dominic Almelor to ensure the validity of claims and to give him due process. And PCO recommends to float Mr. Almelor pending the result of the investigation. Yes, Okay. yun po. That sounds good. So if a-float mo na itong si Mr. Dominic Almelor while being investigated dun sa mga allegations He's against no him. longer the head of news, I am told, but he's still employed. I'm not certain Okay. if he's plantilla or if it's a contract of service. That's Not good enough sure. for us. That's Yes. good enough for some people who came to my office to complain. I think okay na yun. Now, meron po ako ipapakita na video. Can we show the video, Mr. President? Yung before and after. Tingnan niyo po kung ma-recognize niyo po kayo mga taga-OPS. Yan po ay parking lot. Nung ako po ay reporter pa lang dyan, rookie reporter, ganun na po yung itsura ng parking lot. Walang pinagbago. Ganun po talaga. Buhol-buhol yung mga sasakyan. At ito po, ni-renovate pero hindi po ni-utilize. Ginawa pong parang bodega. Ayan oh. Ginastusan po yan ng milyones. Tapos ano itsura? Tinambakan lang po, ginawang bodega. Ayan po, nakita niyo po, yung mga silya nakatali sa cabinet. Bakit po nakatali? Kasi nga po, pag ikaw ay na-late, aagawin yung silya mo. Wala ka ng silya, upo ka ng sa sahig. Ayan po, tumutulo yung bubong pag umuulan. Yan, waterproofing, butas-butas. Ang daming daga, ang daming ipis. Ang ginagawa po ng mga GM at chairman ng PTB4 ng mga nakaraang administrasyon para hindi po ma-address yan. May leak po sa hallway. Ayan po yung kubeta, oh. Tinalian, nakatali. Dahil kung hindi, mahulog po yan. Ayan po yung tubig. Sasahod ka ng tubig dyan. Pag minas-malas ka, kalawang at baka magtitanong ka pa. And then, ayan po, yung kusina at ayan. Ayan. Sa upuan po sila nagluluto. And the present? I'm not done yet, Madam Sponsor. So, show the pictures of the present. Yan, 2022, 2025, ayan. Wala pa rin pagbabago, Madam Sponsor. Since 2022, I brought that issue up here. Wala. Yung nasa kanan,
Ayan pa rin po. Walang pagbabago despite the fact that they promised to me that they'll do something about it, but they did not. Ayan. Okay, yung CR na dating ganon, ngayon sinara na. Imbis na i-repair yung CR na dating nakatali, isinara. Ngayon, yung mga studio na ginawang bodega na nangako sila sa akin na improve nila, paggawa nila, sinara. Yun ang ginawa nilang remedyo na yung napansin kong mga sira-sirang mga gamit o bagay sa facilities ng PTB4. Mga facilities nila doon. Ayan. Oh. Yan ang mga bago. Pinagsasara lang. Ampaw. Ayan. Mga sasakyan, nakatenga. Hindi nagagamit. OV ban. 4 na OV ban na hindi nagagamit at wala atang pang-rehistro. Okay. Mga aircon, tumutulo. Mga kisame, tumutulo. Ang daming daga. Ang daga raw, sinlaki ng pusa. Ang ipis, sinlaki ng rabbit. Damn. Pero just look at that. 2025 yan, just look at that. Yeah. Why? Madam Sponsor, Mr. Mr. President. President, what can I say? It's clearly mismanaged. And for the past years, no capital outlay was given by government. But even if there's none, they should use, because they're a GOCC, their own income. But I would assume they don't have any income. In fact, they're in the red. So what to do? Hopefully under the new management, Malu, they pinpoint all the needs for rehabilitation and they use the funds for that. So we provided the subsidy, and part of the subsidy should be for basic well-being and rehabilitation. So PTV acknowledges the long-standing concerns regarding inadequate workplace conditions, deteriorating facilities, and employee welfare issues. These challenges have contributed to operational disruptions and have adversely affected day-to-day productivity and employee well-being. So I will no longer read into the record all the prepared answers here. What can I say? It's terrible. There's much to do. And I want commitment from the new management of PCO and PTV, which is, remember, a GOCC. Hindi pwedeng hingi ng hingi ng hingi. Tapos kasi ang turnover din ng head, bago ng bago. So, dapat maayos na checklist for rehabilitation to make it a humane place to work in. Yeah. May I ask, The way it looks, it should be closed down. yeah, may I ask, Wag naman, maraming mawalan trabaho. Mr. President, may I just I mean, interject? lumipat sa really ibang quickly? studio, pero With it's the not permission? it's not a place for human beings to live in, to work in. Okay lang, boss. Yes, Yes, the Sen. Raf, Majority Leader, go if ahead. I may just interject, we were just discussing with Senator Lacson. We were gonna ask kung meron kayong MOOE budget from government. So if there's an MOOE budget from government through the subsidy, magkano po siya? And where does it go? Because meron yan eh. There is an MOE, maintenance and operating expenses. Baka wala nang maintenance yun. OOE na lang yun. Operating expense na lang yun. Saan nila ginagamit po, Madam Sponsor? So thank you lang. Yun lang, pang-interject ko lang. Thank you, Sir Rafi. Thank you. Okay, I'll Majority read Leader. into the record, Mr. President. For 2026, ang PS, 140,616,000. Ang MOE, 336 million. Meron naman. 466. Wait. Antong others nyo? May 375,293,000. But then, ang net loss nila, 512. So may NG subsidy na binibigay natin na 136
Million ba to? Billion. Million. So because they're operating on a loss, we have a subsidy of 136 million. Even if we're giving a subsidy of 136 million, they have negative 375 million loss, right? Is that correct? Oh gods, they're really operating on a loss. So what to Eh, do? Senator, the President Pro Temp would like to interject. Thank you, Mr. President. With the permission of the distinguished senator from Palawan, no? From Isabela. Isabela. Palawan sorry. is Erwin. Yeah. Pro temp. Well, it is also important to know the proposed budget sa 2026. Maybe the more relevant question is, magkano yung budget in the past years? Kasi ang before and after niya is 2022 and 2025. So maybe we should be more interested to find out magkano yung budget sa maintenance, no? Repair and maintenance in the years 2022, 2023, 2024, and 2025 for that matter. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. 2024, the government subsidy was 339,801,000. In 2025, it was 365,044,000. In 2026, it's 136,764,000. Madam Sponsor, It's Ah. lower for 2026. so saan nagagamit nga yung MOOE? Kasi MOE stands for Maintenance and Yes. Other Operating Expenses. So doon dapat yun nagagastos sa Oo. pag-maintain Saan ginagamit? ng mga studio, ng mga bubong, ng mga aircon, ng mga Oo. kubeta, etc. Mukhang hindi ginagamit But sa hindi MOE. nagagamit. Baka nagagamit sa bulsa. Saan yung Kasi MOE. That should be covered by the MOE, Madam Sponsor. Magkano lang yan? Wala pa siguro, Madam Sponsor, wala pa siguro 1,000,000 yan. Bakit kayo walang PS? Anong di alam? Nakakaiyak kayo, nakakaiyak kayo. Mr. President, because it's a GOCC, we can't subsidize the whole operation. So government gives a subsidy. The subsidy is for MOE. But MOE is not used for fixing those roofs and bathrooms Why not? because it is used for personnel salaries who are not plantilla, who are job orders, contract of service that's allowed in MOE because for some reason they do not have PS provision. Wala daw silang So that means kahit na ginagamit yung MOE. kahit na mabulok na yung mga building ng PTB4, hindi pa rin gagalawin yung MOE kasi nakastipulate ba doon na yung MOE hindi pwedeng gamitin sa maintenance? So kahit na maging mabaho na yung building Hindi na PTB4, kahit na Dahil- magunaw na yung building na PTB4, Kasi limitado, they pantao will lang. not use a single centavo to fix and repair yung mga gamit dyan na dapat Ganito po. i-fix because wala sa MOE nila yun? Was Hindi it po. specified? Dahil limitado ang MOE. Ang MOE ay pwedeng pang-maintain operations, pwede rin po pang-contract of service. Yes, Dun pang-maintain po- operation. Then Doon po lahat napupunta sa pagsweldo ng tao. I'm giving you the answer Oo. now, Madam President. It Yes. went to corruption. Marami ng Pangsweldo raw ng tao. even during my time I was there, nagkaroon ng bulong-bulungan na malakas talaga talamak ang korupsyon sa PTB4. Okay? Even before, up to now. Kasi kung hindi na kukurap yung pera, okay, tuturuan ko na lang yung PTB4. Okay? Kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ay, maraming dahilan. Number one, makinig yung mga taga PTB4. Pwede naman kayo mag-hire, pwede naman kayo maghanap ng mga sponsor ng mga materyales. Ang kapalit, XD lang tawag noon. Ipapakita namin yung produkto nyo, i-advertise namin yung produkto nyo, kapalit yung mga tabla, mga aircon, etc., etc. And then makipag
ano rin kayo, makipagkontrata rin kayo sa mga karpentero, sa mga contractor. In return, i-advertise yung pangalan ng kumpanya nila. XD lang tawag noon. Common sense yun. Sentido common. So, ibig sabihin, for the longest time, itong mga nagpapatakbo ng PT4, hindi ginagamit yung sentido common o ang ginagamit nila ay bulsa nila, Madam President. Mr. President, hiningi ko po sa kanila na gamitin ang ating national government subsidy na MOE para dito. Hindi raw pwede. Paano naman daw ang sweldo ng mga tao? So talaga ang MOE ay para lang sa mga kontrata. So Talagang wala po. So, Ngayon, kung magbibigay sila ng capital outlay expenditure proposal, baka siguro kailangan natin bigyan. Pero ginagamit nga sa kontrata lang sa talent fee ang buong NG subsidy. Tama? Pero I was promised the last hearing, Madam Sponsor, Mr. Yeah. President, na they will fix that. They'll do something about it. You know, even suggested, I think, the last time na kumuha kayo ng sponsor on an ex-deal mode na lahat ng mga nagtitinda ng mga plywood, aircon, bakal, kung ano-ano pa na materials kailangan para i-fix yung problema yan, i-ex-deal ninyo. Ang kapalit noon, sila ay i-advertise sa PTB4 and then bibigyan sila ng free na mga materials. And then, sinong gagawa? Then kumontak sila ng mga contractor na i-advertise yung pangalan ng kanilang kumpanya. In exchange, sila yung gagawa ng proyekto. Sila yung gagawa ng pag-fix. Ganun lang po yun, ex-deal. There's such thing as ex-deal. Oh, exactly. Correct. Oh, pati mukha mo, ex-deal. Opo, nung panahon, I'm just joking, okay, Madam para President. may kwento. Hindi, yung mga hindi po galing sa telebisyon, kamukha ni Majority Leader, tumatawa po, para alam nyo, circa 1986, ayan, makinig si Majority. Circa 1986. Wala po pong pera ang bagong bukas na ABS-CBN. Okay. Galing lang po ako sa Amerika noong June of 86, si Kapitan Henny Lopez asked me to come home to host the first magazine program in the news. June 86. Wala pong pondo pa noon, nag-ex-deal po ako ng camera sa BSH Enterprises para po makashoot ako ng programa. Kaya nga napaka-smart nyo, Madam Tapos President. po, yung damit sa SM po, Correct. SM Makati, ako po yung nagpunta ron, Jeannie Goldborn yata, linapitan ko, para po, meron akong damit, sinusoli ko po pagkasuot ko po. Tapos siguro ang makeup, Mary Quant pa yata nun, para may sponsor po ako. Tas ginagamit ko ang sarili kong sasakyan, kaya ko naman magbayad ng gasolina. Pag meron po kaming kakainan, Chowking nun, linapitan namin para kasama cameraman at yung aking driver, makiki-ex-deal po kami. Tas lalagay po namin sa CBB, closing billboard. Exactly. May card dyan po doon yung Yes. mga nagpakain po sa Mini-mention. amin. At ito po, hindi lagay sa bulsa. Pinapaalam ko po sa management, sa head ng news at ng GM, Freddy Garcia ng sila Rolly Cruz. Lahat po ng galaw namin nung ex-deal dahil wala po kaming pondo. Sa awa po ng Diyos, proud to say, maski walang pondo, naging most awarded news program and Catholic Mass Media Hall of Famer yung programa kong Pep Talk and Inside Story na napanganak sa ex-deal. Maski walang pera. So kung gugustuhin, ay kaya po. Correct. At nung panahong yon sa Chronicle Building, wala po kaming silyang maupuan. Nasa floor lang po ako noon, pero bakit naman kailangan? Di labas kami ng labas, kumakalap ng storya. Ang importante, ang puhunan, talino, imagination, creativity, and the passion to do a good job. So pinagdaanan ko po yan. So, Gaya nung aking pagtrabaho po sa PTV4, MBS4, ganun din po. Nung ako'y nasa Amerika, ganun din po. Wala naman pondo. I-next-deal ko po ang KSCI Channel 18, Manila Envelope, nung 1985. Nauna po ako kaysa sa TFC. Wala pong Filipino station noon. It was an Asian network and it was the first Filipino
program that was also aired in MBS4 martial law days. Pinapauwi ko pa yung Umatic tape sa mga Pilipino sa LAX para po iuwi sa MBS4 sa nanay po ni Kat De Castro, si Arlene, na aking associate producer. I was the executive producer of the program. So ako po ay sanay sa X-Deal dahil makakaproduce po ng programa na wala pong pondo. Kaya walang dahilan na kailangan po ganyan ang itsura. So wag magdadahilan ang PTV4, bagamat nakakaawa ang inyong itsura, mas nakakaawa po kami nung nagsimula. Magsimula sa wala, pero nakaka-produce ng magandang programa. We will help them. We will help them. Pero check mo muna natin sa legal kung legal po ang X-Deal sa panahon ngayon. Nung panahon namin, pwedeng X-Deal. Baka naman sabihin ngayon, umabuso, ine-X-Deal, hindi pala dyan gagamitin. I-check po natin sa PCO and sa legal department. Sa COA, kung pwede bang X-Deal. Diba? Iba nun eh. Iba nung panahong yon. Your ex-deal before was with a private company. Private, yes. Oh, eh, okay yun. Iba ito. Gobyerno to eh. Oh, no, it was government. This Yeah, was... ABS. ABS was never government. but also Oh. with, as I said, before ABS, I was with MBS4, which is PTV4 now. And we were allowed X deals as long as there was a contract and we would put it in the CBB, closing billboard credits, naka-cargen, yung damit ko, yung makeup ko, yung sapatos ko, yung Yes. lipstick, ganun. Oo. And you were not a government employee. No, I Oh, was, eh, pwede. I was contract of service. I was at That's why pwede. talent fee. Talent fee. Pwede Yes. yun. Nowadays, yun. I doubt it. You That's better why. check with COA. That's why we have to check. Yes. So there's a note here for PTV. It may be good to clarify with COA to the extent that it can deal with the private sector in doing X deals so that PTV may maximize and make the most of this mode. But this should also be clarified because it's a GOCC. Although it was government since before, but I was private sector. Yung pinapaglaban po nyo ng mga contract of service, nag-retire po ako. I left. I was a job order, contract of service. Thank you, Madam Sponsor. So, Yes. yeah, tama lang yon na i-check muna sa COA kung pwede ba yon yung ganong arrangement, yung X-Deal, kapalit ng mga materials, serbisyo, ipopost sa CBB o gawa ng commercial yung kumpanya na ka-X-Deal. So maybe they have to check that with COA. Pag sinabi ng COA bawal, di Yes. sorry na lang. But if you would introduce an amendment for capital outlay, I would be happy to accept. Then I will do that, Madam Sponsor. Yes. Okay. Pero babantayan natin, baka mapunta lang kung saan-saan yun. So Ah. definitely, Yes. it will be under strict scrutiny from me and from you and from Yes. everybody else in our colleagues natin. Itemize, yes. Should be itemized. Mm-mm. Okay. So for the meantime, pabayaan lang natin na maguho yung mga building dyan, yung mga ceiling, mga bubong, mga silya magkasira-sira, tumagas yung mga tubig kasi hindi pala pwedeng gamitin yung MOOE para sa pag-repair ng mga sira-sira. So next year, baka lumaglag na yung ceiling na yan kasi 2 years ago, pag dahan-dahan ng paano pawala na. Ngayon, 2025, nalaglag na talaga. Baka 2026, babagsak na yan. Again, hindi natin pwede galawin yung MOE kasi wala sa polisiya. Nagalawin ng MOE para pang-repair dyan. There are senators, lawmakers, people in government who graduated from PTV4. I owe them a debt of gratitude. And myself as well. Yes, and Senator Erwin. Perhaps we could visit and see what room you'd like to sponsor, even if it's the lavatory, the CR, or a studio. If it's doable and affordable, we can sponsor it, but we pay as a personal gift or donation if COA would allow. Of course. Isn't that good? If there are 3 studios,
if it's affordable, Sounds fine to me. the E Tulfo Studio, the R Tulfo Studio, the El Legarda Studio. Pero personal donation. Of course. Di ba ho? Pwede rin yun, di ba? Tama. Para mabilis. Payag ako dyan. Pero kung gusto rin po nyo maglagay ng capital outlay, pero hindi natin alam kung magkano, wala naman, ba't hindi nyo kasi linigay sa inyong ask? Wala po silang request sa capital outlay naman eh. Insertion, sinasabi ng PCO, bawal yung salitang yun. Oo, yeah. Oo, yeah. Okay, Kaya- Madam Sponsor, yung mga Hindi OB van, again, hindi ba kasama sa MOE? So, ibig sabihin, lahat ng mga OB van, lahat ng mga sasakyan, pabayaan natin mabulok kasi walang pang hindi kasama dun sa MOE again? Capital outlay po yun. Actually, So, yung maintenance ng OB van, that should come from the capital no, outlay? maintenance is from MOE. Exactly. So, But meron po the apat new na OB OB van the na nabubulok na lang, maintenance. hindi po ginagamit. Mm. Sayang. They should at least check, and then tell us how much is it to maintain, or is it better not to maintain anymore because it will cost PTB4 more money to repair it as opposed to ipatenga na lang yan, patimbang na lang sa junk shop. Patimbang na siguro sa junk shop, baka may konting pera pa at yung kikitain sa junk shop, di pang-repair natin madingding. Okay ba, Sen. Robin? Mr. President, Auction, na tier 2 ito. auction na lang. Tier 2. Sabi ni Madjo, ipa-auction na natin yung mga OB ban na yan at yung kikitain dyan sa OB ban, of course, and then pang-repair natin doon sa mga butas-butas na dingding, pambili tayong mag-hire tayo ng pest control para pamatay doon sa mga daga at ipis. Madam President, Madam Sponsor. Mr. President, meron pala silang request, hindi po nasa tier 1, nasa tier 2, 158,472,000. The rehabilitation of the main building and other facilities. Give us the details of this. If you will amend it for 150, kaya nakakatakot nga. Kung sabi nyong, I'm sorry, with all due respect, if there's corruption in the system and then we give these amounts, diba? How do you cure that? Exactly. We cannot naman oversee the procurement because we're not supposed to do that. They're a GOCC. So we just have to hold them accountable for whatever increase in budget or amendments we'll put because we cannot in conscience leave it like that. Usually So- mga GM at saka yung mga chairman, So Madam if you President, want ang may to problema. amend the budget for 150 million for rehabilitation, because how do you just let it be? Hindi po binigay ng DBM wala sa tier 1 Mr. President, baka hindi naman po kailangan, Mr. President, with your permission of the two lady sponsor and gentlemen. Baka pwede naman mas maliit, like 30 million, pang-repair lang naman ng mga studios. Kasi 158, ang yung two-story classroom building is about 30 million 40 million yung three-story classroom building. So, yung 158, you can build the building with that So, if you want to repair yung area, baka mas mababa, 30-40 million, okay na po siguro Or yan. every 20 million, I think it's more Yeah, than enough. of course. If for it's a the ceiling repairs. repair, no, not the whole building. Everything in government is inflated and overpriced. And I'll bring this up later in the ICT. Again, not the fault of the DICT now. Even the subscription of the Starlink technology in personal, I pay 20,000. In DICT, not the present one, the one previous to, I forget the name. 54,000. So yung 20,000 sa personal, yung subscription na monthly with the same enterprise unit, 58,000 pag gobyerno. There's something with government, palaging minamahalan. Kaya takot nga ako na ibibigay natin tong 158 million, baka overpriced. If we give a part of it, at least the CRs and the basic can be improved, then we can have, if COA allows, some donations or sponsorships of people who'd like to help came from there. Then we can start with that and see first how you're able to use the funds. And we will have eagle eyes to watch in its utilization. Would you like to amend even part of this
maybe 1/3, 50 million. If it's the body here who would like to amend it and the chair is listening, kasi how can we in conscience pass a budget and look at the bathroom and the Look at the vehicles. yeah, yes, of course. Madam Yeah. Sponsor. I don't know kung meron pa ba sila talagang balak na ayusin yung mga problema dyan sa PTV4 or just let it go until sa mabulok at magmukhang kaawa-awa yung estado ng PTV4. Anyway, sabi ko, I agree with you. Make some... Dadaling ASEAN dyan sa PTV4. Pagtatawanan tayo, nako, pupunta yung mga foreign delegates, mga foreign media. Pagtatawanan tayo, Madam Sponsor. Don't you ever do that, Madam Sponsor, Mr. President. Gagawa ng tour, Madam Sponsor, ang foreign media dyan sa PTV4 and then yan yung makikita nila. Sus, Mariosep. President, even if we provide the budget now, the Leaders Summit is in May. And starting January, there are activities already. We can't finish it. By the time the budget will be released, maybe April, May, procurement, etc., imposible. So please, I request you, do not bring any foreign state media to your station. And the more we need OV bans, Madam Sponsor, kasi Yes, you can yung OV operate bans, from the you can field. go live. Yeah. So ilang OV bans meron ngayon ng PTV4? Whoa. 2 at half lang noon ay operating. So ibig sabihin isa Or lang. 2. Jesus. You know, Mr. President, I join you in your frustration. It's PTV4 and almost all government agencies. Talagang mahina ang gobyerno sa maintenance. Talagang ino-overprice halos lahat na nakikita ko. I share your frustration. Attorney Dablon has been working on the budget for 40 years. And whenever we work on the budget, we're so sad and frustrated. Lahat overpriced, o kaya may systems loss, o kaya sira at hindi ginagamit ng ayos ang MOE kasi mahina talaga sa maintenance. Okay. I'm sorry, I cannot answer your question. I'm as frustrated as you are. Okay, so last question lang tungkol dito. So anong plano po? Decision about giving them the capital outlay, Mr. President. So they're waiting for us to give them the capital outlay plus donations from the senators who once upon a time worked in PTB4. Is that what you're saying, Madam? Yes, Sponsor? Mr. President, because meron po silang 158 million, but as I said, Ako willing ako mag-donate and I'm sure my brother Erwin yes. would do the same thing. Still, iniila ko na agad si Erwin kahit hindi pa nag-oo. Hindi naman kulipat yun si Erwin. But come on, let's be serious. We have to do something dito sa estado ng PTV4 ngayon. Kaawa-awa. Tapos magdadala pa tayo ng foreign delegates o foreign correspondents o foreign media. Papasya natin sa PTV4. Grabe. Sana napunta yung utak natin, Madam Sponsor, Mr. President. Kahiyaya. Ayusin muna natin, siguro. Or is it possible na, is that the building, is it owned by the government or PTV4 is renting? It's government owned? Mr. President, it's government. So why not ano na lang, patayo ng bagong building? Would that be possible? And then habang nagpapatayo ng bagong building, maghanap muna ng ibang lugar na pwede marentahan. Lalo lumaki ang gastos. Yes. Okay, well then, kasi, bakit kasi nangako sa akin, noong 2022, I was promised by the management of PTB4 at that time that they will do something about these mga sira-sira, mga dingding. They promised to me, they said, don't worry, then sa next hearing
ayos na yan. Eh hanggang ngayon, hindi pa rin naayos. Yan na lang yung dingding na yan, yung bubong, Madam Sponsor. Wala pa sigurong 10,000 yan. Wala pa siguro kung ako kukuha ng kontrakto, sarili ko, maghanap ako, malaki na siguro yung 200,000. Yung mga nakita niyo pictures. Kung hindi nyo kaya, sige, ako na lang mismo mag-volunteer. Ako na papayos niya kung hindi kaya ng PTB. Pero make sure, wala akong mababalitaan na korupsyon na may mga darating na pera dyan. May karapatan ako na kastiguhin kung sino man yung nangungura ko dyan sa PTB4.